na kailangan natin makita at maintindihan dahil sa article number 13 po, diyan natin pinag-aaralan ang batas at ang ebanghelyo ng Diyos, no? Ano ang relasyon ng law at ng gospel ng Diyos? Nung mga previous Sundays na pag-aralan natin na ang batas ay mga rules, mga utos ng Diyos. At yung mga utos na yon ay hindi lang basta inutos ng Diyos na walang dahilan. May intensyon ang Diyos kung bakit niya binigay ang batas. At doon natin makikita, pagka sinabing the law of God, ito ang batas ng Diyos patungo kung paano mabuhay ang tao papalayo sa kapahamakan at kasalanan. No? Bakit? Natutunan natin na ang kasalanan pala ay ang paglabag sa batas. Ganun kasimple. Ano ang kasalanan? Yung paglabag sa batas ng Diyos. Yung paglabag sa kabanalan, sa kabutihan, at sa hustisya ng Diyos. Pag nilabag natin ang kagustuhan ng Diyos, ang resulta ay tinatawag na kasalanan. Hindi ganun kahirap intindihin yung konsepto ng kasalanan dahil ang kasalanan ay simple lamang. No? Nag-utos ang Diyos sa mag-asawa sa Henesis, huwag niyong kakainin ang kaisa-isang prutas na ito, ang prutas na nagmumula sa puno, no? Ng the knowledge of good and evil. Pero ang tanong, sinunod ba ng mag-asawa yun o hindi? Hindi. Ang tawag doon ay kasalanan, no? Yun ang kasalanan. Pagkusang lumabag ang tao sa inutos ng Diyos na wag gagawin o gagawin. Nakuha po ba natin? Okay? Ganun siya kasimple. Hindi siya sobrang hirap intindihin. Hindi siya ganun kakomplikado. Kung ang Diyos ang magiging nating premise o standard sa ating pagtingin sa batas, makikita natin na ang batas ay napaka laki sa picture ng isang taong naniniwala sa Diyos. Pero sa isang tao na walang pakialam sa Diyos, bakit siya susunod sa batas? No? Ang sabi nga ng iba, grabe naman yan na batas na yan, limiting. Bakit kami kinokontrol? Meron kaming kalayaan. Bakit kami susunod sa batas? Kalain yun, pero ang sabi sa batas, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Ayaw mong sumunod sa ganon. Ibig sabihin talaga, lumalabas ang pagkarebelde at ang kasamaan ng isang tao pag narinig niya ang batas ng Diyos. That's why, na-conclude natin nung linggo, itong conclusion natin, we believe that the law of God is the eternal, andyan ba? Okay, pakilabas ng ating PPT. We believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government. Okay? Ano ibig sabihin po nun? Kung ipapalabas ng ating PPT po dyan. Ibig sabihin sa church na to naniniwala tayo na ang batas ng Diyos ay ang eternal, ibig sabihin walang simula, walang katapusan, panghabang buhay, at hindi nagbabagong rule, utos ng Diyos para sa kanyang paggogoberno ng sanlibutan. No? Bakit pagkakala ninyo, ang Diyos, pagkatapos niya gawin yung sanlibutan, iniwan na yung mundo, bahala na kayo dyan. Di ba? Hindi. Nung nagkasala yung tao, patuloy ang Diyos nagtatrabaho para mabigyan tayo ng kaligtasan. Hindi niya tayo iniwan ni isang iglap, no? Isang pikit, hindi tayo iniwan ng Diyos. Simulat sa pool, nagtatrabaho ang Diyos para makarating ang tao sa kaligtasan hanggang ipanganak si Kristo, mamatay siya sa krus. Kahit nga sabi sa Ephesians chapter 1 sabi sa Ephesians chapter 1, bago palalangin ng mundo,
Nandoon na yung pagpili ng Diyos at ang pagtatrabaho ng Diyos para ang tao maging banal at maayos sa kanyang harapan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang batas ng Diyos ay nakilala natin bilang isang paraan para ipakita ang karumihan at ang kasamaan ng tao. No? So, andyan na ba yung conclusion? Ayan, we believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government. Ngayong umaga, ang ating tututukan ay papunta na doon sa relasyon ng batas at ng tao. Okay? Dahil nakita natin noong mga previous Sunday, ang batas ay talagang related sa Diyos, galing sa Diyos, at dahil galing ito sa Diyos, na iintindihan natin na nung ang tao ay nagkasala sa batas ng Diyos, nagtransgress sila, ang kinalabasan ay kasalanan. At natutunan natin dahil sa batas, alam natin kung ano ang kasalanan. Imagine kung walang batas, paano nyo malalaman kung anong mali? No? Huwag kang papatay. No? Paano kung walang ganon? Malalaman kayo ng tao na bawal ang pumatay? Of course, hindi. Yun ang isa sa mga bagay na dapat makita natin. Hindi problema ang batas ng Diyos dahil ang batas ng Diyos ang sabi ng Biblia, the law of the Lord is perfect to restore the soul. The law of the Lord will never be void nor gone. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan natin ang batas, ang kailangan natin tingnan, nung dumating po si Kristo, hindi niya sinira, hindi niya itinapon, ni hindi niya winalang bahala ang batas. Kung hindi, anong ginawa ni Kristo? Doon niyo makikita na kahit si Kristo ay sumunod sa batas. Bakit? Yung isang sumunod sa batas, ang kabayaran para sa mga taong hindi sumunod, nagrebelde, o tumalikod sa batas. Yun ang contrast ng ginawa ni Kristo. Kaya hindi pwedeng sabihin na, ay, nung dumating si Kristo, grasya na, wala nang kwenta yung batas, si Kristo na. No. Dahil hindi mawawala ang batas ng Diyos. Yan ay panghabang buhay, yan ay standards ng Diyos, yan ay puso ng Diyos, na nung sinabi niya na huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, bawal pumatay, bawal magnakaw, yan ay mga batas na nagmumula sa puso ng Diyos, sa nature ng Diyos bilang banal, mabuti, at Diyos ng hustisya. So mga kaibigan at mga kapatid, pupunta ngayon tayo sa point number 2. Yun ang batas di ba? Galing siya sa Diyos at binigay siya sa atin para sagutin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito na hindi mapapahamak at gumagawa ng kasalanan at kasamaan. Ngayon tingnan natin ang origin, number 2, the origin of God's law explains its nature. Bubusisiin ngayong umaga, bubusisiin natin ng maigi kung ano bang klase itong batas na ito. No? Kasi ang batas ng gobyerno, pagka binigay mo, pwede ito ma-amende. Alam niyo ibig sabihin ng ma-amenda? Mabago. No? Magpo-propose ka ng isang batas para mabago yung batas. Pagkatapos ng 10 years, for sure, yung mga batas natin ngayon, iba na. Iba na rin yun. No? Pwedeng maalis ang batas, pagka nag-propose na itong batas na ito ay hindi na gamitin at napagpasyahan ng pulong na ito ay hindi na, tatanggalin na yung batas na yun. Pagtapos ng 10 years, wala na yung batas na yun. Pwede mabago ang batas sa gobyerno. Ang batas ng tao pwede mabago. Pero ang isang natutunan natin ng mga previous Sunday, ang batas ng Diyos ay never mababaluktot, never matatanggal, never mawawala. Mawala man ang mundo,
ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos, ay hindi mawawala. No? Tingnan natin. The origin of God's law explains its nature. Ano yung dadalhin ko sa inyo ngayong umaga? Simple lang. Ang batas ng Diyos ay nanggaling sa Diyos. Therefore, ibig sabihin nun, ang basihan, ang premise, ang standard ng mga batas na ito ay hindi hula-hula, hindi galing lang sa emosyon ng tao, kung hindi galing mismo sa karakter at nature ng Diyos. Naniniwala tayo na ang sinasabi ng Biblia na yung salita na nakasulat sa batas ay nakabase sa nature ng Diyos. Kaya pag hindi mo kilala ang Diyos, walang kwenta ang batas sa'yo. Ang Diyos, ano yan? Ano ba yan? Rules na naman. 10 utos, 10 rules. Ang dami namang rules. Gusto ko maging malaya. Pero pag kilala mo ang Diyos, na ang Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan, banal, mabuti, at Diyos ng hustisya, wala siyang sinasanto. No? Wala siyang kinakampihan. Ang sabi nga sa balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, no? Wala. Kung kilala natin ang Diyos na lumikha ng lahat, nagbigay ng lahat, pati yung hinihinga natin ay galing sa Diyos. At yung Diyos na yon, parehas na Diyos na yon, ay nagbigay ng utos. Aba, dapat kang makinig. Dahil hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isang tao. Nakita niyo yun? Hawak ng Diyos ang kabundukan, ang karagatan, lahat ng mga bagay na yan ay nakayuko sa kapangyarihan ng Diyos. Tapos ikaw na tao na ginawa lamang ng Diyos ay hindi makikinig sa Kanya. Nakakatakot. Or pwede natin sabihin na sobrang taas ng pride natin para humindi at huwag pakinggan ang Diyos na pinagmulan ng lahat. Ito ang argumento na bibigay ko sa inyo ngayong umaga. The law, sige next, letter A. The law came from God, therefore, diba? Its basis, premise, and standards are all from God's nature. Ano bang intensyon ng law? Para ba kontrolin ng tao? Kung ang Diyos natin mapagmahal, banal, mabuti, at Diyos ng hustisya, edi yung binigay niyang batas, ang intensyon nun ay para sa kabutihan, sa kabanalan, at sa hustisya. Nagagets natin? Ang premise, ang standards ng batas na ito ay makikita natin mula sa pinanggalingan niya. Kung masama ang pinanggalingan ng batas, masama rin ang intensyon ng batas. Pwedeng mabuti ang intensyon ng batas, pero sa kabaligtaran, may ibang plano yung nagbigay nun kasi masama nga ang kanyang pinagmulan. Ano ang ating argumento? Ito po, pakita ko sa inyo. Next argument. If a lawmaker is anti or pro in regards with an agenda, he will definitely create laws in against or in affirmation to that agenda. Okay? Intindihin natin, i-breakdown natin itong argument na ito. Kung ang isang mambabatas daw ay siya ay hindi agree, tutol siya sa isang bagay, paggagawa siya ng batas, makikita mo yung kanyang pagkatutol sa isang bagay. Bigyan ko kayo ng isang example. Okay? Example doon, pakilabas. Kung ang isang mambabatas ay tutol siya sa mga batas o sa mga bagay na nakakasira sa ating planeta, edi yung mga batas na kanyang ipopropose ay mga batas para tulungan yung ating planet, no? Para tulungan yung ating environment na hindi masira. So kung gagawa ka kung siya ay isang mambabatas na gustong iligtas ang ating environment, gagawa siya ng batas para hindi masira ang environment. Nakuha ba natin? At kung siya naman ay isang mambabatas na gustong iligtas ang ating environment, ibig sabihin gagawa siya ng batas
na against sa mga batas, sa mga aksyon na makakasira sa environment. And at the same time, kung gagawa siya ng batas, titingnan niya yung mga batas na pwede niyang palitan, baguhin, para yung mga batas na yon ay hindi makasira sa ating environment. Kasi ganun nga yung kanyang agenda. Yun yung kanyang puso, yun yung kanyang kagustuhan. Binoto at pinili yung lawmaker na yon, yung mambabatas na yon, para gawin at panindigan yung agenda na tinatayuan niya. Nakuha po ba natin itong point na ito? No? Ganun rin po sa batas ng Diyos. Pinapakita ko lang sa inyo ang isang picture na kung ang isang Diyos na sinasabi ng Bible na mabuti, banal at Diyos ng hustisya ay magbigay ng batas. Ibig sabihin, yung batas na binigay niya ay nagmula sa kabutihan, nagmula sa kanyang kabanalan, at nagmula sa kanyang hustisya. Nakuha ba natin? Okay? Ganun po kasimple ang ating pinag-uusapan ngayong umaga. Sa argumentong ito, kung pwede mo dyan doon mailabas, may dalawa tayong titingnan. Itong dalawang titingnan natin ay tumutukoy sa relasyon ng batas at ang Diyos. Number one, sa argumentong binigay ko sa inyo, una, ito ang makikita natin. Kung ano ang intensyon ng batas at ini-impose ng batas, inuutos sa atin ng batas, pinapakita nito ang karakter, ang identity, pagkakakilanlan, o nature ng Diyos. Imagine, sabi doon sa batas, huwag kang papatay. Ibig sabihin, galit ang Diyos sa mga pumapatay ng walang halaga at walang kwenta. Ba? Ang Diyos pumapatay rin. Nakalimutan niyo yung hustisyang parte. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natural. Kung ang isang judge mag-decide, ito ang kabayaran ng kasalanan. Yun ang kabayaran ng kasalanan. Di ba? Pero hindi tayo pwede mag-decide para sa kapwa nating tao. Dahil pantay-pantay lang tayo na ginawa ng Diyos. Mayaman, o may kaya, o nagtitiis, no? Lahat tayo ay pantay-pantay lamang sa harapan ng Diyos. Ang Diyos merong karapatan kumuha ng buhay, pero tayo wala. Kaya, ibinigay ng Diyos na huwag tayong mapatay. Huwag kang magnanakaw. No? Huwag mong aangkinin yung hindi naman sa'yo. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kwentang bagay. Naging ekspresyon na yan ng mga kabataan sa panahon ngayon. Pero sa katotohanan, yung bagay niyan ay hindi natutuwa ang Diyos sa paggamit sa kanyang pangalan sa mga walang kwentang bagay. Pinapakita dito ng batas kung sino ang Diyos natin. Number 2, the law of the all-powerful God of love, justice, and holiness will follow its Creator's intent and standards. Ang batas na binigay ng Diyos ay sumusunod lamang sa kanyang kabanalan, sa kanyang kabutihan, at sa kanyang hustisya. Ibig sabihin, kahit na anong sabihin natin na pagpapababa sa kasalanan, pag sinabi ng Diyos na ito ay kasalanan, wala tayo magagawa doon. Dahil ang katuwiran ng Diyos sa kanyang batas. Nakukuha po ba natin? No? Ganun ka-importante. Dahil sa panahon ngayon, wala nang pakialam ang tao sa batas ng Diyos. Kung ano na lang ang magbe-benefit sa kanila, kung ano na lamang yung mabuti sa kanila, yun ang gagawin nila. Di ba? Kaya maraming tao ang nagrereklamo
Bakit ganito ang batas ng Diyos? Bakit kami pinipigilan gawin ang gusto namin? See that? Ang sabi ng Biblia, kung pwede mo ito maipakita, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 7, verse 12. Romans chapter 7, verse 12. Romans 7, verse 12. Diyan na po ba kayo? Say amen. Diyan na kayo? Kung nandiyan na po kayo, say amen. Diyan na? Okay. Babasahin natin verse 12. Sabi sa verse 12, wherefore, the law is, ano daw? Holy. And the commandment, holy. And, ano daw sunod? Just, patas, pantay, and good. You see that? Sabi ng Biblia, ang batas ay holy, just, and good. Ibig sabihin, it never naging intensyon ng Diyos nung binigay niya yung kanyang batas para makasira ng tao, para maligaw ang tao, kung hindi para ipaalam sa kanila na ito ang kabutihan ng Diyos, ito ang kabanalan ng Diyos, ito ang hustisya ng Diyos. Bawal, dapat ganito, yun ang batas ng Diyos. Kaya ang kasalanan ay tinatawag na paglabag sa Diyos. Okay, nagets natin? Ganun lang naman kasimple ang kasalanan. Ibig sabihin, hindi lang tayo naniniwala na the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government, kundi naniniwala rin tayo that the law is holy, just, and good. Ngayon, nakita na natin yung relasyon ng Diyos sa batas. Ang origin ng batas ang nagsasabi kung sino at ano yung pinagmulan nito. Mabuti, tuwid, banal, at pantay na Diyos. Pupunta ngayon tayo sa pangalawa. Ano ngayon ang relasyon ng batas at ng tao? Okay? Ngayon alam na natin na ang batas ay ang hindi natatapos na utos ng Diyos. Ito ay isang banal na utos, tuwid na utos, mabuting utos para sa tao. Ano na ngayon ang relasyon nito sa tao? Nung ibinigay ito sa tao, ano ngayon ang itsura natin nung nakuha natin yung batas? Doon ngayon tayo pupunta sa point number 3. The relation of God's law to man. Nandiyan na ba? Number 3? Okay, nasa argument pa rin. Okay, number 3, the relation of God's law to man. Buksan natin, andyan na kayo sa Romans chapter 7, di ba? Tingnan nyo sa verse 14, babasahin natin. Romans chapter 7, verse 14. Ano sabi po sa verse 14? Okay? Andyan na kayo, say amen. Verse 14, basahin natin. For we know, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit si Pablo ito ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Nung ibinigay ang batas ng Diyos, ito ang unang marirealize ng tao. Ang hirap sundin ng batas ng Diyos. Ang hirap sundin, ang bigat sundin. Sabi ni Pablo, ito palang dahilan. Dahil ang batas ng Diyos ay spiritual. Hindi mo ito kayang gawin sa pamamagitan ng lakas, talino mo, at galing mo. Dahil spiritual ang batas ng Diyos. Letter A, sabi ng Biblia, the law is spiritual. Diyan na ba? Pakilabas ng point natin. The law is spiritual. It's a big gap for worldly, carnal, and sin
loving man. Ganon kalayo ang ating spasyo kung gusto man natin sumunod sa Diyos. Mahirap sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi tayo ay makamundo. Sinanay tayo sa mundo, pinanganak tayo sa mundo, nakapaligid sa atin ay puro kasalanan. Mas masaya ang kasalanan kaysa sa sumunod. Yan ang ipinakita sa atin ng mundo. Kaya, ganun natin kamahal ang kasalanan. Kaya napakalaking agwat nung binigay ng Diyos at nakita natin ang batas ng Diyos. Ang hirap sundin. Spiritual ang batas ng Diyos, ang tao naman ay karnal at mahal ang kasalanan. Ngayon, punta tayo sa verse 7. Romans 7:7. Diyan rin sa binuksan ninyong verse. Sabi niya ni Pablo, sa verse 7, andiyan na kayo, say amen. Verse 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautos ay ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayon may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi ko sana makikilala ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ibig sabihin, letter B, uulitin na naman natin, the law defines and exposes sin. No? Pinapakilala ng batas ang kasalanan. Sabi ni Pablo, hindi ko malalaman na ako ay nagko-covet nagko-covet kung hindi sinabi ng batas na thou shall not covet. No? Hindi ko malalaman na masama ang pag-iimbot. Nag-iimbot pala ako kung hindi sinabi ng batas na huwag kang mag-iimbot. Diba? Pinapakilala ng batas kung ano ang kasalanan at hindi dapat gawin ng tao. Dahil ano nga ulit? Dahil ang batas ay nagmula sa kabanalan, sa kabutihan at sa hustisya ng Diyos. Pag doon tayo nagsimula, imagine, pagka ine-excuse mo, ay baka naman Lord, pwede mo pagbigyan. Di ba? Gustong-gusto ko kasi yung speaker na yon. Wala ko pambili. Kaya nanakawin ko na lang. Di ba? Maintindihan mo naman siguro, Lord. No. Nagmula sa kabutihan, sa kabanalan ng Diyos. At pag lumabag ka doon sa kanyang inutos, ang kabaluktutan mo ang magpapahamak sa iyo. Yan ang pinapakita sa atin ng verse 7. Pinapakilala ng batas. Note, pwede ba dyan may labas yung note? The law makes man guilty, responsible, and accountable according to God's holiness, goodness, and justice. Babanggitin na natin ito lagi, itong tatlong nature ng Diyos. Hindi na ito mawawala sa atin. Bakit? Kasi dapat tama ang pagtingin nyo sa Diyos. Tama ang inyong premise. No? Na ang Diyos ay hindi lang basta Diyos na hindi nyo kilala. Ang Diyos ay isang banal, mabuti, at tuwid na Diyos. Wala kang magagawa. Kahit na anong gusto mong gumawa ng kasalanan, pag sabi ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magimbot, hindi mo yung pwede gawin. Dahil yun ay labag sa kabanalan, sa kabutihan, sa hustisya ng Diyos. Kaya, ang batas ay nag-expose ng kasalanan at pag nakita mo ang sarili mo na lumabag sa batas ng Diyos, ginagawa ka nitong accountable. Hindi ka pwede magturo. Yung tatay ko kasi ganito ako lumaki. Ganito kasi ako pinalaki ng tatay ko. Sa aming pamilya, normal yung ganito, normal yung ganyan. Hindi ka pwedeng mag-excuse. Ang kasalanan mo ay hindi kasalanan ng tatay mo. Ang kasalanan ng tatay mo ay hindi mo kasalanan. May pagbabayad siya sa Diyos, may pagbabayad ka rin sa Diyos. Kaya dapat
tingnan mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. No? Ikaw ang tinuturo ng batas. Ikaw ang tinutukoy ng batas. Nakaturo yung batas sa'yo. Ito ang kasalanan. Kung ginagawa mo to, ikaw ay lumalabag sa batas ng Diyos. Ganon po siya kasimple. Lumalabag tayo sa kabanalan, kabutihan at hustisya ng Diyos. Okay? Now let's go on letter C. Ano pa ang relasyon ng batas sa tao? Ano nga ulit yung una? Ang batas daw ay spiritual. Hindi ito kayang abutin ng tao. No? Isang napakalawak na spasyo para sa isang makamundo, makalaman at makasalanang tao. Ano yung pangalawa? Ang batas ay ini-expose at dinidefine nito ang sin. Pinapakita nito kung ano ang kasalanan, ano ang dapat iwasan, at kung ikaw man ay gumagawa nito, ini-expose ka ng Biblia, guilty ka, responsible ka, accountable ka sa harapan ng isang banal, makapangyarihan at may hustisyang Diyos. Hindi tayo excuse. No? Kahit kami nagsasalita dito sa pulpit na ito, kung kami man ay may ginagawa sa harapan ng Diyos, pagbabayaran namin ang lahat ng yon. Kahit na brother Kristiyano, yes, ligtas ka nga sa impyerno, hindi ka na mapupunta sa impyerno, pero hindi pa rin nawawala ang galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya walang isang normal na tao na isang Kristiyano ang mag-iisip, ligtas na ako, gagawa na ako ulit ng kasalanan. Dahil nakakatakot para sa isang Kristiyano ang mahulog sa kamay ng isang galit na Diyos. Nakakatakot, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi biro ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ang laban ng mga Kristiyano, hindi sa payamanan, hindi sa pagalingan. Ang laban ng Kristiyano, patagalan, palakasan sa paglaban, araw-araw sa tentasyon at kasalanan. Yun ang laban natin. Hanggang sa kamatayan na yun. Hanggang sa kamatayan tayo lalaban sa kasalanan. Dahil alam natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan at alam natin na meron ng isang taong namatay, isang tao na nagmula sa kalangitan na ang pangalan na Jesucristo na namatay para sa atin para lang iligtas tayo. Nagbigay ng kanyang buhay tapos ikaw sasayangin mo lang? Walang normal na Kristiyano mag-iisip na gagawa na ulit ako ng kasalanan. Maliban kung hindi talaga siya tunay na Kristiyano. Nakuha po ba natin? Letter C. Buksan natin sa Galatians chapter 3 verse 21. Galatians chapter 3, 21. Nakita niyo mga kaibigan at mga kapatid? No? Hindi naman pala pinagbabawalan ng Diyos ang maraming bagay. Pero pagdating sa kautusan ng Diyos, wala tayong excuse. No? Galatians chapter 3. Galatia 3. Okay? Diyan na kayo? Say amen. Kung diyan na kayo. Amen? Diyan na kayo? Galatians chapter 3, verse 21. Babasahin ko po sa Tagalog. Susundan ninyo. Verse 21. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay ng ang isang kautusan na makapagbibigay ng buhay sa makatuwid, ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan. Okay? Anong sabi ng verse 21? Ito. Kung pwede mo dyan doon mailabas, letter C. The law cannot give life because righteousness was not given through it. Yan ang letter C natin. Mahalaga na makita nyo po dito sa point na ito, kahit na ang batas na binigay ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, makapagpapakilala sa atin ng kasalanan. Ipinapakita ng batas na may kasalanan, ipinapakita ng batas
na ito ang kabanalan, kabutihan at hustisya ng Diyos. Pero hindi pa rin po tayo pwedeng ituwid ng kasalanan. Hindi tayo matutuwid ng kasalanan. Hindi tayo maiaayos ng batas. Ibig sabihin, hindi tayo maiaayos ng batas sa harapan ng Diyos. Hindi tayo maliligtas ng batas, hindi tayo maitutuwid ng batas, hindi tayo maiaayos ng batas sa harapan ng Diyos. So, anong purpose, Brother David, ng batas? Kung ibinigay yung batas, tapos hindi naman pala nito hindi naman pala kaya ng batas baguhin ng isang tao, ano pang purpose ng batas? Ulitin ko sa inyo, ang purpose ng batas ay para, i-expose at ipakilala sa tao ang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan. Ito, bigyan ko kayo ng isang example. Yung batas natin sa gobyerno, for example, merong isang tao na mahilig talaga siya magnakaw. Talaga magnanakaw na siya, di ba? Ngayon, kaya bang baguhin ng batas yung magnanakaw na yon? Yes or no? Napipigilan lang siyang magnakaw. Pero hindi magbabago yung kanyang pagiging magnanakaw. Hindi nababago ng batas ang tao. Kung hindi pinapakilala lang ng batas na ito ay hindi pwedeng gawin sa harapan ng Diyos at pag ginawa mo ito ay may consequences. Impyerno at ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa iyo. Yun ang ginagawa ng batas. Kaya hindi tayo pwedeng gawing malinis ng batas. Hindi tayo malilinis ng batas, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kahit na yung young rich man, yung topic natin nung Sunday doon sa question and answer, nagtanong yung young rich man, paano ba ako makakakuha ng eternal life o ng habang buhay na nakasama ng Diyos? Ang sagot ni Kristo, gawin mo yung Ten Commandments. Ang sabi niya, nagawa niya naman daw, meron ka pang isang kulang. Ano yung kulang niya? Ibigay mo yung anong meron ka. Di ba bigla siyang talikod? Kasi hindi naman siya nabago. Hindi naman siya nabago nung pagsunod niya sa kautusan. Hindi siya nabago nung pagsunod niya sa kautusan. Kung hindi, ginawa niya lang yon kasi gusto niya nga maging maayos sa harapan ng Diyos. Pero hindi siya nabago noon. Nung hinarap siya sa kanyang pagiging greedy at ayaw niya ibigay yung anong meron siya sa ibang tao, tumalikod siya. Yun ang isang bagay na kulang sa kanya. Ibig sabihin, pinapakita dito ng Biblia, hindi tayo kayang gawing tuwid ng batas. Kung hindi pinapakita lamang ng batas na merong kasalanan at ito ang ayaw ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos, ayon sa kanyang kabutihan, sa kabanalan at sa kanyang hustisya. Kahit anong gawin natin, kaka-excuse, kaka-justify ng mga kasalanan na ito sa mata ng Diyos, hindi yan magbabago. Ang kasalanan ay kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay, yun ang sabi ng Biblia. The wages of sin is death. Ibig sabihin ng wages ay sweldo. Nakita niyo yun? Ang sweldo pinagtatrabahuhan, di ba? Ibig sabihin, ang makukuha nyo sa paulit-ulit na kasalanan ay kamatayan. Yan ang sabi ng Biblia. Yan yung dapat na sweldo na ibigay sa'yo. Nakuha natin? Grabe naman ang Diyos. Grabe rin ang kasalanan. Yun ang dapat natin maintindihan. Kaya nilagay ng Diyos ang batas para malaman ng tao, ito ang kabanalan, kabutihan at hustisya ng Diyos. Tinuturo tayo ng batas pabalik sa Diyos. Kaya maraming tao ang ayaw ng Kristyanismo. Ayaw ko sa Diyos, ayaw ko maging Kristiyano, ang daming rules. Pero yung rules na yun, ang sabi ng rules, bawal pumatay, ayaw mo nun? Gusto mo may patayan? Gusto mo may nakawan? Di ba? O baka ayaw mo lang talaga bumalik sa Diyos. Yon ang question natin. Ngayon, sagutin natin.
Anong rason? Bakit hindi kayang tuwirin sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng batas ng Diyos, ang tao? Number 4, next one. The reason why man can't be made righteous in God's sight by God's law. Anong rason? Anong rason bakit hindi tayo pwedeng gawing tuwid ng batas sa harapan ng Diyos? Buksan natin sa Joshua chapter 24 verse 19. Joshua chapter 24 verse 19. Baka may magsabi dyan, may Joshua pala sa Bible. Yes po. Buksan natin sa Joshua chapter 24 verse 19. Okay? Diyan na ba kayo? Okay, how about the others? Okay? Babasahin ko po ito, no? Sabi sa verse 19, subalit, sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makakapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Hindi makapaglilingkod yung bayan na yon. Dahil ang Diyos ay isang banal na Diyos. Anong ibig niya sabihin? Siya'y Diyos na mapanibughuin. Hindi niya ipatatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Ano ba nangyayari dito? Bakit ganito yung sabi ni Joshua sa kanila? No? Sa dami ng blessing, sa dami ng binigay ng Diyos sa kanila. Kung hindi nyo po kilala si Joshua, siya yung anong relasyon niya kay Moses? Anyone? Sige. Ano ang relasyon niya kay Moises? Ha? Isa siya doon sa mga naging leader pagkatapos ni Moises. At kung kilala niyo si Moises, siya po yung leader nung ang mga Hudyo ay lumabas mula sa Ehipto, no? Lumabas sila sa Ehipto, nasa desyerto sila, wilderness rather. Nasa wilderness sila, wala silang pagkain, wala silang tubig, wala silang ilaw, wala silang susundan, wala pang kompas nun, wala pa ng GPS, wala pa ng Google Maps. No? Kaya, saan pupunta yung mga taong yun? Sa isang napakalawak na wilderness. Ilang years nga sila paikot-ikot dun eh. Di ba? Ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng yon. May sinusundan silang pilar ng pag umaga, may sinusundan naman sila na liwanag paggabi. Ang Diyos ang nagpapakain sa kanila, ang Diyos na nagpapainom sa kanila sa wilderness na yon. Ganoon ang blessing ng Diyos para sa kanila. Ngayon, si Joshua naman ay nagsabi sa kanila, now therefore, dapat matakot kayo sa Diyos at pagsilbihan nyo siya na may buong sinseridad at faithfulness. Bakit? Alam ko po, paborito nyo itong verse na to. Sabi ni Joshua sa kanila, choose ye this day whom you will serve. Pero ang sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang response sa kanila ng mga tao, ng mga Hudyo, ang response ng mga Hudyo kay Joshua, far be it from us, na talikuran namin ng Diyos. No? Sana hindi ito mangyari sa amin. Hindi po namin, ipinipledge namin, hindi namin tatalikuran ng Diyos. Far be it from us that we should forsake the Lord at magsilbi sa ibang Diyos. Ito ang pangako namin, hindi namin ito gagawin. We also will serve the Lord dahil siya ay aming Diyos.
Alam niyo sagot sa kanila ni Joshua? Na-sense ni Joshua yung parang ang bilis nila mangako Di ba? Pero sa experience ni Joshua kasama yung mga Hudyo, matitigas ang ulo ng mga ito. Kaya yung sinabi nila, far be it from us, hindi ito mangyayari sa amin, natatalikuran namin ng Diyos, siya lang ang pagsisilbihan namin, wala kaming ibang Diyos sa pagsisilbihan. Ang sabi ni Joshua sa kanila, doon na natin nabasa yung verse. Yung verse 19. Sabi sa verse 19, subalit, nakita niyo yung word na subalit, sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang banal na Diyos. Anong ibig sabihin ng Brother David? In-explain ni Joshua, siya ay isang mapanibughuin, selosong Diyos. Anong ibig sabihin? Seloso ang Diyos, hindi ito yung selos na nanggagaling sa kasalanan. Ay gusto kong angkinin, hindi yon. Yung selos ng Diyos ay kung explain ko sa inyo, kung meron kang asawa at nakita mo yung asawa mo na may kayakap na iba, ganon yung selos na sinasabi dito. Bahayan sila ng Diyos, minahal sila ng Diyos, binigyan sila ng mga blessing, tapos magsisilbi sila sa ibang Diyos. Magsasamba sila sa ibang Diyos, ganong klaseng jealousy, hustisya, at kabanalan at katuwiran. Ang Diyos ay isang mapanibughuin na Diyos, hindi niya papatawarin ang pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Ganon ang sinabi ni Joshua sa bayan. Anong pinapakita dito? Kahit na anong pangako ng isang tao, isa ang totoo. Ang rason kung bakit hindi tayo pwedeng ituwid ng batas ay dahil dito. Number 1, dahil mahal ng tao ang kasalanan. Kahit na paikot-ikutin mo pa, mabait ka sa harapan ng ibang tao, pero sa isip at puso mo, nandiyan ang pagmamahal ng isang tao sa kasalanan. Nakita yun ni Joshua Ang sabi niya ang sabi ng mga Hudyo, hindi yan mangyayari sa amin. Ay, sinong niloko nyo? Kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Magkasama tayo nung nasa wilderness tayo. Di ba? Namatay na si Moses at lahat-lahat. Alam ko kahit si Moses nagsabi, mawawala sa inyo ang pabor ng Diyos. Mawawala sa inyo ang batas. Di ba? Kaya ilang beses nasira yung templo. Ilang beses nasira yun, nawala sa kanila dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Pero hindi lang yun ang mga Hudyo. Baka sabihin nyo, mga Hudyo lang yun. Lahat tayo ay may gusto at mahal ang kasalanan. Nakuha po ba natin? Buksan natin si Jeremiah chapter 13 verse 23. Ito yung pangalawang dahilan kung bakit hindi tayo kahit kailan itutuwid ng batas. Maliban sa mahal na mahal natin ang kasalanan, ito yung pangalawa. Jeremiah chapter 13 verse 23. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Sabi rin ba, may Jeremiah pala sa Bible? Meron po. May Jeremiah po dyan. Okay? Okay? Sa next, itong suggestion ko sa inyo, mag-ipon kayo, para rin ito sa inyo, bumili kayo ng Tagalog na Bible. No? Bili kayo ng Tagalog na Bible. Kung mas naiintindihan nyo yung Tagalog, bumili kayo ng Tagalog na Bible, mas magiging blessing sa buhay nyo kung naiintindihan nyo yung binabasa nyo. Kasi napakaganda. No? Diyan na kayo, say amen. Amen. Basahin natin Jeremiah chapter 13 verse 23. Ano yung sabi niya sa verse 23? Magbabago ba ang taga-Ethiopia ang kanyang balat, no? O ng leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Uy! Ibig sabihin, pwede palang maging mabuti ang mga gumagawa ng masama.
Bigyan ko kayo ng konting konteksto. Okay? Ano yung sinasabi si Jeremiah 13:23? Itong context niyan, pakilabas yan doon. Okay? Yung point natin. Context, pinadala ng Diyos si Jeremiah para warningan yung Judah, no? Dahil sa kanilang patuloy at talagang katigasan ng ulo na kasalanan. Yung kanilang, specifically, yung kanilang idolatry and yung pride. At dinala sila ng mga kasalanan nila sa point na hindi na talaga sila kayang baguhin ng batas-batas na lang. Talagang gano'n nakatigas ang kanilang ulo at puso. No? So, pinadala ng Diyos si Jeremiah para warningan sila. Okay? Ngayon, anong ibig sabihin, Brother David, ng Jeremiah chapter 13, verse 23? Ba? Kasama po ito sa warning. Kasama sa warning yung verse 23. Ano pong ibig sabihin yan sa konteksto ng ating binabasa? Nagsimula yung writer dyan sa isang question. Ano yung tanong? Mababago ba ng isang Ethiopian? Ano yung isang Ethiopian? Ito ay isang tao na doon sa East, sa Middle East parte siya, no? So, ibig sabihin, natural ang kanyang balat na darker shade or maitim. Okay? So, yun yung question. Mababago ba ng isang Ethiopian ang kanyang balat? Ang pangalawang tanong, mababago ba ng isang leopard ang kanyang mga batik, yung bilog-bilog niya? Kaya niya ba gawing square? Di ba? Yun yung question. Anong sagot? Pwede o hindi? Kaya baguhin ng isang leopard yung kanyang bilog sa katawan? Ang sagot po dun sis ay hindi. Hindi po kayang baguhin ng isang tao o ng isang animal yung kanyang batik. Opo. Pero, yun po yung sinabi dito sa Jeremiah chapter 13 verse 23. Ang gusto pong ipakita dito, yung susunod na parte. Then, pwede rin pala kayong gumawa ng mabuti na nasanay na gumawa ng masama. Alam niyo po ba ang tawag dyan sa panahon natin ngayon? Ang tawag dyan ay sarcasm. Kung paano hindi kaya baguhin ng isang leopard yung kanyang batik, kaya bang magbago ng isang masama at maging mabuti? Yun ang question. Ang sagot ay hindi niya kayang baguhin. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Nakuha po ba natin? Next doon. Context. Ito ay isang sarcasm. Kung ikaw ay nasanay na gumawa ng masama, makakagawa ka ba ng mabuti? Ang sagot ay hindi. No? Anong ibig mo sabihin, Brother David? Kahit na ngayon mga masasamang tao, pwedeng mag-project na gumawa mabuti. Yes! Kaya niya mag-project na gumawa ng mabuti tulad ng pagsunod sa batas. Kaya niya sumunod na batas. Pero ang tanong, babalik pa rin sa ating punto ngayong umaga, nababago ba ng batas ang isang tao? Ang sagot ay hindi. Therefore, it means, pakilabas doon, it's impossible for a sinner, a sinful and wicked in nature to change. Ba? Kahit nasabihin ng batas, bawal pumatay, pero yung mga talagang serial killer na nababalitaan natin, nagtatago lang sila. At pag lumabas yung kanilang pagkapraning sa ulo, papatay na naman sila hanggang sa mahuli sila ng mga otoridad. Napipigilan lang sila. Pero hindi nababago ang isang masama. Well, guess what? Lahat tayo ay sinabi ng Biblia na masama at gusto ng kasamaan at kasalanan. Kaya hindi tayo kayang baguhin ng batas.
Pero anong ginagawa ng batas? Anong ginagawa ng batas? Ano po ulit? Ang batas ay, it what? It exposes and defines sin. Pinapakilala nito ang mga bagay na galit ang Diyos. At ayaw ng Diyos gawin mo. At gusto ng Diyos gawin mo para sa buhay mo. Nakabase sa kanyang kabutihan, kabanalan at ustisya. Mga kaibigan at mga kapatid, ulitin ko lang, ang rason kung bakit hindi tayo pwedeng tuwirin ng batas sa mata ng Diyos dahil mahal ng tao ang kasalanan. Pangalawa, dahil sanay tayo, pinanganak tayo sa kasalanan. Yan ang number 2. Because man is accustomed to doing sin. Ito ang ating number 2. Sanay tayo. Paligid natin ay punong-puno ng kasalanan. Yun rin yung reason kung bakit ang gulo ng mundo natin. Mayroong mga deformities, may mga sakit, may mga kasamaan sa mundo. Dahil nga, ang tao is literal na wicked. Ang nakakatigil lang sa ating gumawa ng masama ay ang pamilya natin, ang gobyerno at ang simbahan. Pero pag ang tao ay nabigyan ng kapangyarihan, makikita mo ang tunay na ugali niya. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang yon. Kahit na kung sino man tao, pag na-corner mo yan, lalabas ang kanyang tunay na nature. No? Number 3, buksan natin sa Romans chapter 8, verse 7 to 8. Ito ang relasyon kung bakit ang sinasabi natin, kung ang batas ay nanggaling sa Diyos, ang batas, ang intensyon nito ay kabanalan, kabutihan at ustisya. Pero hindi tayo kayang tuwirin ng batas dahil hindi intensyon ng batas na tuwirin tayo. Ang intensyon ng batas ay ipakilala sa atin kung sino ang Diyos, ano ang ayaw niya, ano ang kasalanan. Kaya pag lumabag tayo sa batas, ang tawag doon ay kasalanan. At ngayon, nakikita natin yung mga rason kung bakit talagang gusto ng tao sa kasalanan at nasanay tayo sa kasalanan. Romans chapter 8, verse 7 to 8, ito yung pinaka-importante sa puntong ito. Diyan na po ba kayo? Say amen. Verse 7, babasahin ko, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi maaari. It cannot. Neither it can be. Hindi talaga magpapagobyerno ang tao sa Diyos. Ayoko ng ganon. Gusto ko malaya ako. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Bakit ako pipigilan? Hanggang sa maharap tayo sa Biblia at nakita natin ang 10 utos ng Diyos at nakita natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat, nanggaling sa Kanya ang lahat, pati buhay natin galing sa Kanya. Napakayabang natin para magsabing, wala sino man ang may karapatan na kumontrol sa akin. Sabi sa verse 8, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbigay lugod sa Diyos. Ibig sabihin, sa point number 3 natin, hindi tayo kayang tuwirin ng batas because man's very nature is against God. Worldly, carnal, and sinful. Ito ang tao. Ito ang tao. No? Ganito po ang tao, mga kaibigan at mga kapatid. Pag may nagsabi sa iyo na
kapwa mo o kapitbahay mo, ay dapat di mo to ginagawa. Anong unang mo reaksyon? Ay hindi! Sino ka? Hindi ko nagpakain sa akin. Hindi ka ang magulang ko. Di ba? Napaka common sa isang tao ang maging prideful. Pero, yun po ang sinasagot ng batas para ipakita sa tao na kahit na anong ma-achieve niya, ang batas ng Diyos ay hindi mababaluktot kahit kailan. Pag sinabi niya ito, wala kang kayang gawin para baluktutin ang sinabi ng Diyos. Ang 10 utos ay hindi tinanggal ni Kristo, sinunod ito ni Kristo dahil ito ay nanggaling sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Simplihan natin lahat ng napag-usapan natin. We conclude that, pwede ito pakilabas, that the inability which the Scriptures ascribe to fallen men to fulfill its precepts arises entirely from their love of sin. English, Brother David, simplihan mo naman, simplihan natin, pakilabas yan doon, next. In simple terms, ganito, man cannot obey God's law because man does not want to obey. Ganon kasimple. Sabi mo, yung sinasabi nila, ay, mali ang total depravity, may kabutihan sa tao, pero the Bible is talking about a wicked, natured man na kahit na anong paikot-ikot natin sa mga bagay na ito, ang mahal pa rin ng tao, ang kasalanan, at ang sarili niyang kagustuhan. It's all beneficial to him. Ang dahilan kung bakit hindi natin kayang sundin ang batas ay dahil ayaw nating sumunod sa batas. Ganun kasimple. No? Tanong, meron na ba sa inyong nakagawa ng buong 10 Commandments ng Diyos? Di ba? Nakompleto nyo ba yung sinasabi ng Diyos sa New Testament tungkol sa mga kasalanan? Imagine, ang sabi pa nga sa New Testament, kung ang kabila mong mata ang magdadala sa iyo sa kasalanan, dukutin mo na yan. Kesa yung buong katawan mo ay may hulog sa kapahamakan dahil lamang sa pagkakasala ng isang membro ng katawan mo. Nakuha po ba natin? Di ba? O kung yung isang kamay mo ay magkakasala, putulin mo na yan. Bakit? Para hindi madamay ang buong katawan mo. Ganon kaseryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. At tayong mga Kristyano, binibaby lang natin. Well, ito, ngayon napag-usapan natin, ilang Sundays na, harapin natin lahat ang kaseryosohan ng kasalanan sa Biblia. Wala tayong takas dito. Kung ang ibang simbahan hindi ito binabanggit, well, maririnig nyo dito. Sabi dyan, galit ang Diyos sa kasalanan. Ganun kasimple. Dahil ang batas ng Diyos, ibinigay para ipakilala sa inyong kasalanan. Kaya nasa sa inyo. Susunod ba kayo o hindi? Nasa sa inyo yan. Pero at the end of the day, lahat tayo ay magiging accountable and responsible sa ating mga aksyon sa buong mundo, sa buong buhay natin. No? Kaya wag nyo sayangin. Ilan lang ang age, average ng age ng isang tao, I think that is 70 and 80. Blessing na sa Panginoon pag nakaabot ka ng 80. Di ba? Ilang taon ka na ba ngayon? Naiayos mo ba ang sarili mo sa Diyos? Inaayos mo ba ang sarili mo sa Diyos? Ikaw makakasagot niyan. I-note natin ito. Note. Man cannot be changed by the law because they follow as compulsory and as beneficial, but not to change because man so love his sins rather than surrendering to God's law. Sige. English kasi, Brother David, explain mo na Tagalog. Next time, hindi na ako magbibigay ng English para mas mabilis natin maintindihan. Kasi pasensyahan nyo na,
masanay kasi ako mag-study in English. But, bigyan natin ito ng picture. Anong ibig sabihin nitong note? Gusto ko pumakita nyo ito. Tulad nung young rich man, sumunod siya sa batas. Pero hindi pa rin siya nabago ng batas. Bakit? Kasi sumunod lang siya as compulsory. Kasi sa kanilang bilang tagasunod, di ba? Ay pag sumunod ka sa batas ng Diyos, yun talaga dapat. Pangalawa, beneficial sa kanya kasi gusto niyang malaman ang daan patungo sa kalangitan. Kaya susunod talaga siya pero hindi siya nabago ng batas. Kasi nung hinarap sa kanya yung isang bagay na hindi niya pa nababago, yung meron siya ay ibigay niya sa ibang tao. Talikod siya bigla eh. Di ba? Bakit? Kasi hindi siya nabago ng batas. Pero yung huling sinabi ng Panginoong Jesucristo, yun ang makapagbabago sa kanya. Kung anong meron ka ngayon, kung anong hinahawakan mo ngayon, pinagkakatiwalaan mo ngayon, ibigay mo sa iba. Di ba? Sa bagay na yun, kung sinunod niya yun, for sure mababago siya. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang lahat na meron siya. Kung ano yung pinangahawakan niya, kung ano yung meron siya, pag tinanggal niya yun sa kanya, wala na siyang hahawakan maliban kay Kristo. Nakita natin? Mga kaibigan at mga kapatid, sa Sunday, tatapusin natin itong lesson na ito. Ipapasok natin ang gospel. Kung hindi tayo kayang tuwirin, baguhin ang batas, sinong makapagbabago sa atin? Gusto ko po, tingnan nyo itong mga verses na ito, review nyo sa bahay. Matthew, chapter 16, verse 17 to 18. Romans, chapter 8. First Corinthians, chapter 12, verse 28. First Timothy, chapter 1, verse 5. Hebrews chapter 8, verse 10. Hebrews chapter 12, verse 14. And lastly, Jude 20 to 21. Okay? Nakuha ba yung mga verses? Okay. Kung nakuha yung mga verses, basahin niyo yan. Sa Sunday, tatapusin natin ito. Iko-conclude natin. Kung hindi tayo kayang baguhin ng batas, kahit na ang batas ay ibinigay mula sa katuwiran, sa kabanalan, at sa kahustisya ng Diyos, ano ang makapagbabago sa atin? Ano ang relasyon ng batas at ng Ebanghelyo ng Diyos? Okay? Okay, sa pag-close natin, meron bang question? Sige, questions tayo. Katanungan, mga na ilagay sa isipan natin, meron ba? Sis, may question ba? Sige po. Yung sa audio tech natin, mic please. No, yung pong isang wicked na tao or masamang tao po, since na tayo ay, alimbawa, tayo na po ay mananampalataya, di po, kung sumunod tayo sa lahat ng alituntunin ng salita ng Diyos, so ang nananahan po sa atin ay ang good spirit, which is si Jesus Christ po. Sabad naman na tao po. Siyempre, sinasabi natin na ang nananahan sa kanya is ang bad spirit po. Pero yung hininga natin, di ba, binigay, no, lahat tayo ay creation ng Diyos. Although hindi tayo lahat anak ng Diyos. No, maliwanag po yon, no? So, ano pong ibig sabihin? So, nawawala yun po bang, di ba, hiningahan po tayo ng Diyos? Nandoon po yun sa Yes. Tapos, kung masamang tao, nandoon din yung spirit, masama, no? So, yung bad spirit po, yun po ang gusto kong maliwanagan. Okay. So, Thank you po. Napakaganda po nun na question na yun kasi doon natin sisirain
yung naging naipasa sa atin ng mga nakatatandang Kristyano na may good spirit at bad spirit. Okay? Tanggalin natin yung kaisipan na yun, sirain natin yun. Ang bad spirit, hindi makakapasok sa'yo kung nandyan na sa'yo ang Spirito ng Diyos. Okay? Ngayon, nung hiningahan tayo ng Diyos, ikaw yun. Ikaw yun. That's you. Hiningahan tayo ng Diyos, yun yung binigay niya sa'yo. Pag namatay tayo, babalik yun sa Diyos. Kung saan man yung pupunta, doon yun pupunta. Okay? Ngayon, ito po, hindi po siya good spirit at bad spirit, kung hindi Spirit of God, that's the Holy Spirit, yung ipapadala sa atin para maging comforter natin. Okay? Ngayon, saan naputol ang yung pagkakaroon natin ng connection sa Diyos? Kasi yun yung sinasabi natin na spirit no? So, baka hanggang ngayon may nag-isip pa sa inyong guardian angel, ha? Okay? Anuhin rin natin yun. Yun rin ay common misconception. Naputol po ang lahat doon sa pagkakasala ni Adam at Eve. Nung sila ay nagkasala, ang sabi doon, thou shalt surely die. Ang tanong, namatay sila. Hindi sila namatay, kung hindi nahiwalay, namatay yung kanilang spiritual na connection sa Diyos. Kaya ang sabi doon sa Romans na binasa natin, hindi natin kayang mapatuwa ang Diyos. The spirit and the flesh are separate. The flesh cannot understand the things of God kasi wala tayo nung spirit na yon. Okay? Flesh tayo, namatay po yung tao spiritually. Then physically, ay namatay rin po si Adam at Eve pagkatapos. So naputol po doon. Okay? Ngayon, paano ngayon yung tinatawag natin yung spirit ng Diyos sa atin? Sa Acts, ang unang kuha nito ay yung mga disipulo at yung mga nandoon sa church ng Jerusalem. Yung spirit na pinangako ni Kristo na magiging comforter ay pumunta sa bawat isang tao na nandoon sa church ng Jerusalem. Kaya meron noong mga gifts ng yung speaking in tongues, noon yun miracles, nagbi-miracle sila noon. Nandun yung Spirit of God sa kanila. Ang tanong is, hanggang ngayon ba nandun yung Spirit of God? Yes. Upon your confession of faith, tayo po ay pinagkakalooban ng kapalit ni Kristo. Si Kristo nasa kanang trono ng Ama, yung Espiritu ng Diyos ay kasama natin. Ang nagagabay sa atin, nagko-correct sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagpapaliwanag sa atin pag nagbabasa tayo ng Biblia. Pag nagpipray tayo, yun yung nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Sino ba yung dapat ipag-pray? Ano yung dapat ipag-pray? That's the Spirit of God. Wala nang iba pang spirit sa loob, maliban sa Spirit of God. Malilito tayo doon. Okay? Only the Spirit of God dwells in you. Wala nang iba. Okay? Malinaw ba yun? Wala na ibang spirit. Kasi pag bad spirit ang pumasok sa'yo, possession yun. Hindi ka paligtas, ibig sabihin. Di ba? Gets natin? Okay? It's you, it's your body. Ang Holy Spirit ang mananahan kung nakay Kristo ka na. Pero pag wala ka pa kay Kristo, pwede kang mapasok ng, hindi evil spirit, mga devil talaga yon na papasok sa'yo. But if you are in God, the Spirit of God is with you, yun ang kapalit ni Kristo Si Kristo nasa kanang trono ng Ama, nagmi-mediate para sa atin. Ang Holy Spirit ang kasama natin sa pang-araw-araw bilang Kristyano. Okay? May, ano po si Pastor? Tama po yung mga binanggit ni Preacher David. Ay lang, i-specify natin muna kasi baka hindi maunawaan ng lahat. Tayo po ay may tatlong kalagayan. Body, soul, at espiritu. Yung espiritu, yun po yung ginawa tayong lupa. Umanyo ang Diyos ng lupa, di ba? Hilingahan niya, sabi niyo. Ang tawag doon ay God breath. Binigyan tayo ng espiritu ng Diyos. So yun po ay, nung isinilang tayo, dahil nagkasala si Eva at Adan, nung tayo pinanganak ng nanay ko, ako po ay isa na ring sira ang spiritual ko. Okay? So kailangan nating buhayin ng banal na espiritu sa Ephesians chapter 2, kung ilalabas ng ating technician, Ephesians chapter 2 verse 1, tayo ay namatay sa ating mga gustong makasalan, di ba? Mahal natin ang kasalanan. So, tayo po ay patay spiritual. So, bubuhayin tayo ng
Wala bang technician dyan? Wala tayong karapatan na makalapit sa Diyos. Patay tayo spiritual eh. Pero binuhay tayo ng Banal Espiritu, at ito ay nung nakarinig tayo, dahil binuhay na tayo ng Holy Spirit, nagka-interest tayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay? Mapatay tayo sa pagsalansang sa kasalanan. Dahil nung bata pa lang ako, siguro wala pang grade 1, may isip na, pag nakakikita sa TV na naghahalikan, may consciousness ng sin. So yung pong spirit at soul and body, yung spirit na galing sa Diyos, God consciousness. Alam lang may Diyos, ayaw lang nila sundin. Yung ating soul ay self-consciousness yun, o yung sa kasalanan, ano po, at yung body, yung kumbaga tayo ay mahilig magpapugi at sa babae mahilig magpaganda, yan ay self-consciousness. Okay? So yung po ang tatlong yan. Kaya tama po yung explain ni David na not unless ang tao ay makakilala sa Diyos, mayroon pa siya, pwede siyang pasukin ng masamang espiritu kasi wala pa siyang Spirit of God. Dahil hindi pa siya tumatanggap, hindi niya pa kilala ang Diyos. Kaya yung mga nagkiklaim ngayon, napakadami. At yan po ang lesson ko mamaya, magkarugtong po kami, hindi kami nag-usap, pero sa Banal Espiritu pinagdugtong, na yung nagpupunta sa simbahan ngayong linggo, ano ang pinunta nyo rito? Para magsamba o para mapil na kayo ay nai-enjoy ang awitan, nai-enjoy ang pagtuturo? May nakukuha kayo kasi kaya nag-i-enjoy kayo. Pero hindi po kayo niya nagsasamba. I-explain ko yan mamaya at napakaganda po ng tema natin. Thank you very much. Okay. Okay, at para mabigyan ng biblical emphasis, basahin ulit natin yung binasa natin kanina sa Romans chapter 8. Buksan po natin, Romans 8. Okay? Babasahin natin from verse 8 to verse 10. Okay? So bear with me. I mean from verse 5 pala. Okay, start tayo sa verse 5. For they that are after the flesh do not mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Okay, so merong mga taong after the flesh and after the Spirit. Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So pag hindi tayo spiritually minded, tayo ay talagang patay. Pero pag tayo ay spiritually minded, life and peace ang ating pupuntahan. In-explain niya ni Paul, because the carnal mind is enmity against God. So ibig sabihin, before talaga tayo ma-encounter ng Diyos, ay talagang puro tayo flesh. Diba? Wala tayong pakialam sa Diyos eh. Pero yung nakarating sa atin yung gospel, doon tayo nagka-interest. That's being spiritually minded. Hindi ka bigla nagkaroon ng spirito, binigyan ka ng Diyos ng pagkabuhay sa iyong pagkamatay sa kasalanan, binigyan ka niya ng pagkabuhay at nagka-interest ka sa gospel, tuloy-tuloy na yon, nakilala mo ang Diyos, nagrepent ka, sumurrender ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanya. Sa verse 7, sabi dyan, for it is not subject to the law, neither it indeed can be. So they, verse 8, so then they that are in the flesh, ano daw? It cannot please God. So kung nasa flesh tayo, hindi natin ma-please ang Diyos, mapupurihan ng Diyos, hindi natin maitataas ang Diyos. Never it can happen. Verse 9, but ye, tingnan nyo to, hindi na kayo nasa flesh. Sino ito? Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. That's the difference. If so, be that the Spirit of God, ano daw? The Spirit of God dwell in you. Wala nang iba pang spirit ang naka-loob sa atin. No? Either it's the Spirit of God or yung devils ang magpopossess sa'yo. Nagasuba natin ito? Sis nanako po ba, no? Yung Spirit of God lang ang kayang mag-dwell inside you and yung devil kaya kang i-possess. So bago pa yung Spirit of God, sino yung nandyan? The flesh. It's you na gusto ng kasalanan. Kaya nung dumating ang Spirit of God, that's the time na tayo ay merong interest sa mga spiritual things. Ituloy po natin, no?
But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, ano sabi? Hindi sila sa Kanya. Gets natin? Gets mo ba natin? Hindi sila sa Kanya. Ganun kasimple. Di ba? Verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. And lastly, but the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also, ano daw? Ano daw ang gagawin? Pag ang Espiritu ng Diyos na sa atin, yun rin daw ang bubuhay sa atin. Saan? Quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa ating buhay nung tayo nananampalataya at nananatili dyan hanggang tayo ay bumalik sa Panginoon. Nakuha po ba natin? Okay. Sis Rose, na-answer po ba? Amen. Okay. So, sige po. Brother Ray, meron pa kayo sis na follow up? Kung hindi, si Brother Raymond na. Sige po. Idagdag ko lang po doon sa tanong na, di ba, ang nakalagay kasi doon, ang tao talaga ay wicked eh. Talagang masama, yung likas na masama yung tao. Pero sa kaisipan po ng tao, ay mabait siya sa tingin ng Diyos. Kasi yung mga ginagawa niya, puro tama sa paningin ng tao eh. Oo. At naniniwala siya na ang espiritong meron sa kanya ay espiritu ng kabutihan. Kasi hindi nga siya nagawa ng masama eh. Oo. Ang tanong ko doon po ay, yun bang kanyang kaisipang ganon? Ayun po ba ay bilang kaalaman din at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal. Yun bang ganong kanyang prinsipyo sa buhay na siya ay ayaw niyang gumibo ng masama at puro kabutihan ang ginagawa niya sa kapwa at sa sabihin natin, sa tingin niya, sa paningin ng Diyos, yun po ba ay pwede niyang i-bargain sa Panginoon Good para question. makarating siya sa langit? Okay, that's a good question. Buksan natin sa Romans chapter. Romans pa rin, paborito ko actually ang Romans ha. Kasi diyan sumasagot tungkol sa ating akala natin, nakayosan natin, pero sa harapan ng Diyos, basag lahat ng Na yung kayosan natin. Romans chapter 3. Open natin ng Romans chapter 3 verse 10 to 12. Romans chapter 3 verse 10 to 12. Let's open our Bible sa Romans chapter 3. Uy, talaga. Oh, ito Romans, paborito mo to. Brother Rachel, Romans chapter 3 verse 10. Okay. ang diin po dong tanong ko, Brad, yun bang kabutihan niyang ginawa sa paningin ng tao, pwede niyang i-bargain sa Diyos Ayan. Basahin po natin Romans chapter 3 para verse makarating siya sa langit? 10 to 12. Okay? Verse 10. Siguro simulan natin sa verse 9 para makita niyo yung bargain ng mga Hudyo, no? Verse 9, ang sabi sa verse 9. Ano ngayon? Mas banal ba tayo kaysa sa kanila? Mas maayos tayo kaysa sa kanila? Are we better than they? No. In no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Brad, nakukuha po ba? Ito, nakakasunod po ba? Mahalaga itong part na ito. Kasi hindi natin pwede sabihin na mas magaling tayo sa iba. Ay, ako, 10 years na akong Kristyano, hindi mo pwedeng sabihin yon. Hindi natin pwede sabihin, ay, kasi ako, everyday ako nagbabasa ng Bible, everyday ako nagpipray. Kahit ganun ka, araw-araw ka nagbabasa ng Bible at nagpipray, hindi ka nun magiging mas mabuti kesa, mas banal kesa sa kanila. At doon sa point na yon, tuloy natin verse 10, dahil nasusulat, as it is written, nasusulat hindi ako nagsabi, hindi ko to opinion. As it is written, there is none, ano sabi? There is none righteous, no, not one. 11,
Walang nakatayo. There is none that seeketh. Walang naghahanap. Walang na-curious. Walang naghahanap sa Diyos. Verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Diba? Kaya naging joke nga ito minsan sa mga young people eh. Pag nagsabi ka na, uy, ang bait mo naman. Ang reply mo dapat, there is no righteous, no, not one. There is none good. Diba? Kahit kung yung aso mo naging Kristiyano, sabihan mo ng good boy, sabihin sa'yo ng Kristiyanong aso, there is none good. No, not one. Kasi ganun po ang nasusulat. Ganun kasimple, no? To answer your question, brother, diyan po, kung pwede bang gawing bargain doon sa ating napag-usapan, kung hindi ka kayang gawing matuwid ng batas, never ka magiging maayos sa harapan ng Diyos. Kung hindi ka kayang iligtas ng sarili mong gawa kasi wala ngang righteous, edi hindi ka rin pwede nun maging maayos sa Diyos. Meron lang isang bagay, no, na makapagbibigay ng kaligtasan. There is only one name written, given in this world na makapagliligtas. It's the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Salamat po. Maliwanag po yun dahil at least para sa kaalaman ng lahat na kung may sumasagi pang ganong kaisipan na dahil sa kanyang mga pinapakitang kabutihan, ang ginagawa, baka pwedeng ibargain na makarating siya sa langit. Pero ayon sa salita ng Diyos, maliwanag po yun na hindi pwede. No righteous, no not one. Salamat sa kasagutan. God bless po. Okay, amen. There is no other name written that will save man. If you believe, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Yan ang Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. No? Wala nang question? Okay, I think nasagot naman na lahat. Let's all stand up. Let's close. Tayo tutuloy na sa ating worship. Let's have, I think, mga 5-minute break naman para makapag-break yung iba. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa napakaganda at fruitful na aming pong lesson about the law, about man, about our inability, hindi pala Panginoon dahil ginawa nyo kaming enable, kundi Panginoon dahil rin naman pala sa pag-reject namin at sa kagustuhan namin ng kasalanan, kaya hindi namin magawa ang batas. Salamat Panginoon sa inyong solusyon na binigay sa amin. Kung hindi dahil kay Kristo, wala po kaming kaligtasan, wala kaming pagbabago. Lahat po ito ibinabalik namin sa inyo, kayong mapurihan, wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a 5-minute break. Kita-kita tayo ng 10:30.